Meron siyang mga spine malalambot, no? Hindi ka matutusok. So, ayan, nung isang araw, pinakita ko sa inyo to, no? Yung mga almost a week na po itong nakaganito, nakahang. Ito pong mga to, po ay napaka fast draining, kaya pwede doon sa mga alaga nyo na nag-iingat kayo. Hello everyone, this is Sir Misunav Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, napaka-ulan ngayong araw na ito, no? At buti na lang, meron ako ditong greenhouse na hindi siya pinapasok ng ulan dahil yung mga alaga natin dito is panay cactus and succulents, ano? And ngayong araw na to, naghahanap ako ng magagawa. Pero lately, meron kasi kung pinopropagate na isang uri ng halaman, ano, na talaga namang nagugulat ako sa kanya kasi ibang klase yung binibigay niyang mga anak, tsaka yung development niya, napakaganda, no? Tapos, cute na cute ako dito, no? Ano kayang halaman to? Malalaman niya sa ating pagbalik, kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP. At ngayong araw na to, napakasarap humigop ng kape na mainit, ano. Ganyan din ba kayo sa garden nyo? Kapag halimbawa nagkakape kayo, nakapaligid mga halaman, tinitingnan nyo yung mga alaga nyo at collection, ano. Parang napakasarap sa puso at parang relax na relax ka, no. At yan, ngayong araw na ito, naisipan ko lang ibida sa inyo, no, kasi meron ako ditong mga ilang collection na talaga namang tuwang-tuwa ako kasi parang napakadami niyang mag-anak, ano, kasi minsan halimbawa nag-aalaga tayo ng cactus, no, napaka-boring kapag isa lang, ano, pero once na talagang mga anak yan at dumami, tapos magugulat ka, biglang may sumusupot na anak, parang nakakataba ng puso kasi nakapagdami ka na ng halaman mo. Kahit anong halaman pa yan, kahit na sabing house plants, basta merong sumibol or basta nagkaroon ng suloy, happy tayo, no? Tara, samahan nyo ako, pakita ko na sa inyo kasi excited ako at talagang kakaiba tong halaman na ito. So, ayan, nung isang araw, pinakita ko sa inyo to, no, yung mga iba't iba nating cactus, ano, at kita nyo naman, pag dito kayo gagawi sa koleksyon ko, makikita nyo talaga yung mga kakaibang halaman natin dyan, ano, iba-ibang korte, iba't ibang style, dito na lumaki yan. Meron akong isang alaga dito na talaga namang tuwang-tuwa ako, no, kasi ito yung gusto kong paramihin. Ito yung tinatawag na cactus, pero nasa pamilya siya ng Mammillaria. So, ito, before hindi ko alam na talagang magiging ganito dahil nung makuha ko yan, parang ganito lang siya, oh, isa lang siya, no? At sabi ko, sa susunod na mga panahon, sana mapalaki ko to, no? Pero unlike ng ibang cactus kasi, meron akong mga ilan dito, sobrang kapitin po ng mga scale, no? At nung nakaraan nga po, ang dami kong mga nategi or naging RIP dahil sa pagkalat ng scale. Pero ito, malakas yung resistensya niya pagdating sa mga insekto, no, like for example scale. Kaya gusto kong ibida kasi before ganyan lang yan, tapos dumami na. 2 pot lang po ito, pero yan, ito yung isa, oh, pakita ko sa inyo, kuhanin natin dito sa aking koleksyon. Nakakatuwa siya. Teka, dahan-dahanin natin at baka mahulog. Ayan. So, ito yung isa, oh. Look. Diba? Napakaganda niya. At sabi ko nga sa inyo, ayan, oh, napakabilis pong dumami nung kanyang mga anak, no? At natutuwa ako kasi kapag halimbawang yan, tinitingnan ko yung mga pinakapuno. Ito kasi yung pinaka mother plant niyan, yung pinaka nag-iisa na yan, yung talagang ito kasi iba
sa mga cactus, no? Kasi siya, yung spine niya po, sobrang lambot. Hindi ka matitinik, ano? Ayan yan, no? Sana luminaw yung ating camera. Look, maliit lang siya at hindi ganoon kalaki katulad nung iba nating mga cactus na talagang naglalakihan yung mga bilog niya, no? Pero this one talaga, ang liit lang po. And meron na ako na parami yan, katulad nitong isa na to. Yan. Oh, di ba? Yan. Propagations na natin yan. Tapos, kasi ito ino-occupy niya yung space, no? Yung napaka liit na space niya. Kaya maganda siya, parang ice cream na lagay sa isang pinakabaso niya, no? Yan yung ating ano. Tapos ito yung mga bubbles. Parang ganyan, parang refreshing yung style niya. So ito, yan, walang tinik. Tapos yung palang tinik niya is maliit, no? Parang balahibo. Tapos ayan, ang pangalan nito is Mamillaria pico or uy pico, parang ganun yung pangalan niya, no? At napakaganda. Seldom akong makakita nito na binababa galing Benguet, ano? I don't know, hindi ko matandaan kung saan ko nakuha itong halaman na to. Kasi itong bago pa mag-pandemic, meron na ako niyan at hindi sila lumalaki. Marahil dahil po dun sa kanyang pat, ano? Sa paghahalaman po kasi minsan mas malaki yung pat mo, mas lumalaki yung halaman mo, no? Pero once na maliit lang, may chance po na mabonsai yung mga halaman or mapigilan yung paglaki, no? Tayo naman, every 6 months to 1 year ang repotting natin. Hindi naman kasi pwedeng kapag nagtanim ka, sobrang laki na kagad nung inyong pot. Kasi mangyayari po niyan, mag-aano kayo, adjust ng tubig. Katulad nitong isa nating halaman na ito, napakalaki para sa kanya ng pot, ano? Pwede naman ang ganyan kung gusto mong palakihin. Kaya lang po, medyo mag-ingat sa pag-didilig. Kasi once na mas malaki yung pot mo, even houseplants po ito, no? Kapag alangan yung pot mo, mas malaki, mas marami kang patutuyuin lupa, no? At maraming pagtitirihan ng tubig. So, ingat-ingat lang tayo dyan, ano? Ang ideal po, yung tamang-tama lang yung laki para sa kanyang pot, ano? And, maglipat na lang po kung halimbawang dumikit na yung pinaka yan, mother plant or yung pinaka halaman nyo dun sa pinaka paso, that's the time po na maglipat na kayo, no? O katulad naman ang nangyari dito sa atin, hindi ako makapaglipat nito dahil mas nakukyutan ako sa kanya ng ganyan. Pero sabi ko nga, gusto ko magparami, kaya itong isang ating yan, Mamillaria pico na iyan ay tinanggalan ko na ng mga anak, ano? At eto siya, yan, bago lang yan, bagong tanim. Tapos yung isa na yon, gusto ko kasing magpadami kasi parang wala akong nakikitang binababa na ganito sa amin, ano? Kung ikukumpara siya, parang anting ko, parang review siya yung katulad niya, no? Ito yung ganito, yan, mga alaga akong ganyan, hawig niya. Pero this one is Mamillaria, no? Yung kanyang family. So, paano tayo nag-propagate niyan? Ayan po, oh, kita nyo. Namitas ako dun sa mga ilalim niya. Pero, hindi ko muna po siya tinatanim kapag pinipitas ko, no? Ganyan po. Meron ako ditong mga sample, katulad nito. Almost a week na po itong nakaganito, nakahang. Ito pong mga to ay aking pinitas mula dito sa mother plant, no? Before, talagang pops lang tayo ng pops, tapos eventually pag may nagpa-flower, may nagbubuto, nagtatry tayo magtanim, pero sobrang tagal dito sa lowland na makapagpatubo ng cactus. Kaya kapag merong nanganganak na cactus dito, for example, ayan, mga ganyan, yan na lang po yung kinukuha ko, no? At para ilipat, no? Yan yung propagations natin sa kanila, mas mabilis dito sa lowland. So, eto na nga, balik tayo dito sa ating Mamillaria pico.
And, ayan. Ilan yung nakuha ko? Ang dami, oh. Oh, so, hindi ko muna yan nilubog kasi once po na ilulubog nyo kagad ito, ang mangyayari po dyan, kapag nabasa, maaring magsugat yan. Kapag pinutol, yan, oh, katulad nito, oh, parang lumalambot, ano. At yan, pag nilubog mo po dun sa pinaka soil or sa gagamitin mong potting mix, pwede pa siyang mafungus or mamatay. Kaya medyo ingat-ingat. Ayan, ang gagawin ko ngayon is itatanim ko na tong mga in-air dry natin, ano. Na air dry na to at feeling ko talaga to yung tuyo na yung kanyang sugat. Kukuha ko dito ng mga paso na maliliit para taniman ko po nitong ating mga kinuha at ipopropagate na dito. Samahan nyo ako sa pagtatanim. So, ayan siya ng mas malapitan, oh. Titingnan nyo. Diba? Apakaganda. Meron siyang mga spine malalambot, no? Hindi ka matutusok. So, imagine niyo ang ganda niya, no? Ang daming mga anak-anak din sa gilid niya. So, eto na, magtatanim na tayo. Ang dami kong nakuhang paso na maliliit. Ang dami kong naipon. Yung mga, nung pandemic, binibili ko ganito para sa cactus. Kasi yung iba kong gymno, sabi ko nga sa inyo, nagkaroon ng kaliskis, namatay. So, meron ako mga extra paso dito. Ang ganda, oh. So, marami kong clay pot na ganyan. Ang gagawin ko lang is, gagamitan ko nitong MDP Soil Mix. Itong MDP Soil Mix, pwede nyo pong mabili dito sa amin yan. Sa Mini Dino Park and Eco Garden, mag-message lang po kayo sa page, no? Para po ito sa mga cactus and succulents. Ready-made na po na potting mix para sa cactus tsaka succulents. Ito po ay napaka-fast draining, kaya pwedeng-pwede doon sa mga alaga nyo na nag-iingat kayo na ma-overwater. So, eto po. Or kung meron naman kayong mga pamis sa bahay nyo, ang timpla lang naman yan, ang ratio, mas madami po yung pinaka-pamis po, ano. So, ayan, gagawin natin is maglalagay na tayo dito sa ating mga maliliit na paso. Ayan. Actually, 5 yung parang cluster na yon. Pero, ayan, ang gagamitin natin, 3 paso lang para medyo madami sa isang paso. So, ayan, tuyong-tuyo na yung ating na air dry. Ang cute nito kasi sobrang liit lang talaga niya. Pero kapag talaga dumami sila, lumalaki, no? O, lagyan na natin yan dyan. And, kasi napupursi ko na baka sa susunod, itong ating, yan, tinanim, mapuno yung kanyang paso. Ano, ang cute kasing tingnan, pag halimbawa punong-puno yung paso niya. At kapag dumami yung inyong mga plants, no? So, eto, yan. Ganyan lang siya, kadami, no? Tapos, eventually, dadami na yan. Ito naman. Yan. Yan natin. And, ang nakakatuwa dito, kasi merong iba ayaw ng cactus na alagaan kasi matinik. Pero itong isa na to, ito ata yung cactus na wala kang mararamdamang sakit kapag tinanim mo. Usually kasi kapag nagtatanim tayo ng cactus, ayun, natutusok tayo, no? Pero ito, wala. Tsaka doon sa mga nag-iingat para sa kanilang mga anak, pwedeng-pwede po ito, no? Ma-cute lang siya. And, ayan, mabilis naman itong mag-ugat. Kasi, malalaman mo naman kapag halimbawang may ugat na siya, pag inalog mo siya, or pag halimbawang ginalaw-galaw mo siya, nakakapit na doon sa pinakapasok. So, ayan. Eto, meron na tayo. Tapos, spray-spray lang muna tayo after 3 days. Or pwede na. Kapag ito kasi, tuyo naman yung lupa. So, pwede na kayong magdilig-dilig. Pero make sure lang po na matutuyo yung lupa kinabukasan, ano? Kasi, katulad ngayon, nag-uulan, bira o madalang ako magdilig ng mga halaman na nasa loob ng bahay, no? Mapa succulents, cactus, or houseplants pa yan. Basta't kapag nag-uulan, madalang tayong magdilig dahil baka hindi matuyo yung lupa. So, ayan, pakita ko sa inyo na malapitan. So, nandito na yung ating, ayan, Mammillaria pico. Ayan, nakita nyo. Kita.
Ayan siya. Ganyan yung kanyang itsura, no? At yan. Sana dumami pa ito ng mas marami para maging kamukha ng ating mother plant nito, no? So ayan mga ka-MTP, napanood nyo na yung ating vlog for today. And I hope natuwa kayo dyan sa ating halaman na pinikita sa inyo, no? Sa mga interesado po sa mga ganitong klaseng halaman, maaari kayong mag-message sa Mini Dino Park and Eco Garden na page or sa Hermes Unaho Plants. Ayan, thank you so much sa lahat na nagla-like at share at nagko-comment sa ating mga video. At syempre po sa mga hindi pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutan i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting, bye-bye!